Nakakabigat na ang hakbang, mabilis kang mapagod, at pakiramdam mo ay bumabagal na ang lahat sa katawan mo. Mga palatandaan ba ito na malapit ka na sa dulo? Hindi pa. May 10 senyales na sinusuportahan ng agham na nagpapahiwatig na mahaba pa ang magiging buhay mo. Hindi ito hula o pamahiin. Mga scientific patterns na nakikita sa mga taong umaabot sa 70, 75 o kahit 100 taon pataas. Ang magandang balita, hindi mo kailangan ng mamahaling laboratory test or high-tech na gadget para makita ang mga palatandaang ito. Madalas, nasa harap mo na ang sagot. Samahan mo ako hanggang dulo dahil may 3 bonus na senyales na baka sila pa ang pinakamahalagang sukatan ng longevity na hindi mo pa napapansin. Una, optimistic mindset, ang sikreto ni Aling Rosa. Si Aling Rosa ay 75 taong gulang, dating guro sa high school, at ngayon ay naninirahan sa isang tahimik na baryo sa Batangas. Ang mga kapitbahay niya ay nababaghabag sa kanya, hindi dahil mahina siya, kundi dahil sa kabila ng lahat ng pagsubok na pinagdaanan niya, pagkamatay ng asawa, problema sa anak, at mga karamdaman na natural sa edad, laging nakangiti at may positive na sasabihin tungkol sa bawat araw. Tita, paano mo nagagawa? Tanong ng isang pamangkin niya. Kahit ano pa ang problema, parang hindi mo pinapakita na nalulungkot ka. Sumagot si Aling Rosa na nakangiti. Ang hirap lang ng buhay kung palaging titingnan mo ang mga kulang. Pero kung titingnan mo ang mga natitira, marami pa palang dahilan para maging masaya. Hindi lang yan positive thinking na walang basehan, ito ay siyensya. Ayon sa mga pag-aaral sa Journal of Health Psychology, noong 2023, ang mga taong may optimistic mindset ay may 20 hanggang 30% mas mababang risk magkaroon ng cardiovascular disease, stroke, at diabetes. Ang mga senior na may kakayahang makita ang maganda sa gitna ng problema ay mas matatag ang immune system, mas stable ang blood pressure, at mas mababa ang inflammation markers sa katawan. Bakit ganito? Kapag optimistic ka, ang stress hormones tulad ng cortisol ay hindi masyadong tumataas. Kapag mababa ang cortisol, protektado ang puso, utak, at immune system. Kaya kung ikaw ay senior na nakakangiti pa rin sa gitna ng problema at nakahanap pa rin ng dahilan para maging masaya araw-araw, yan ay malinaw na palatandaan ng mental resilience na konektado sa mas mahabang buhay. 2. Physical mobility, ang lakas ni Mang Pedro. Sa edad na 80, si Mang Pedro ay patuloy pa ring nagtitinda ng mga gulay sa palengke. Hindi siya mabilis, hindi rin siya malakas tulad noon. Pero ang nakakamangha, kaya niya pa ring maglakad ng ilang kilometro, mag-load ng mga kahon, at magtayo ng tarp nang hindi humihingi ng tulong. Tay, di ba napapagod kayo? Tanong ng anak niya. Siyempre napapagod, pero habang kaya pa ng mga paa ko, gagawin ko. Kapag tumigil ako, doon na siguro ako mamamatay. Sagot niya habang tumatawa. Hindi dramatic lang ang sinabi ni Mang Pedro. May scientific basis ito. Ayon sa mga pag-aaral sa Journal of Gerontology, ang physical mobility ay isa sa pinakamahalagang predictor ng longevity. Hindi kailangan tumakbo o mag-gym, pero kung nakakabangon ka pa mag-isa, nakakalakad ng ilang minuto kada araw, at may sapat na lakas para gawin ang simpleng gawain sa bahay, ito ay napakalaking senyales ng mahabang buhay. Ang mobility ay hindi lang tungkol sa lakas ng muscle. Palatandaan rin ito na maayos ang circulation, gumagana pa ang balance system ng katawan, at aktibo pa ang motor neurons. Mga bagay na madalas mawala kapag papalapit na sa dulo ng buhay. Kapag may physical independence ka pa, ibig sabihin, coordinated pa ang utak at katawan mo. 3. Social engagement, ang kapamilya ni Lola Nena. Si Lola Nena ay 82 taong gulang, pero hindi mo aakalain dahil sa sigla niya sa pakikipag-usap. Tuwing hapon, nasa sala siya nagkukwentuhan sa mga apo, sumasama sa mga kapamilya sa mall, at hindi tumitigil sa pakikipag-chat sa mga kaibigan na nakasakay pa rin sa social media. Tinanong siya ng isang doktor minsan, Lola, ano ang sikreto ninyo sa kalusugan? Sumagot siya, hindi ako tumigil sa pakikipag-usap.
Kapag nag-isa ka lang, yun ang nakakamatay talaga. Tama si Lola Nena. Ayon sa mga pag-aaral sa Social Science and Medicine Journal, noong 2024, ang mga senior na may patuloy na social interaction ay may 30% mas mababang risk ng premature death. Hindi ito usapin ng dami ng kaibigan o party sa bawat araw. Minsan sapat na ang regular na kwentuhan sa anak, pagtawag sa kaibigan o pakikipag-usap sa kapitbahay habang nagdidilig ng halaman. Ang social engagement ay nagpapalakas ng cognitive function, nagpapababa ng risk ng demensya at nagpapabuti ng emotional health. Kapag nakikipag-interact ka sa ibang tao, ginagamit mo ang mga parte ng utak na responsible sa wika, memorya at emotional processing. Parang exercise ito para sa brain. Kaya kung mas gusto mo pang makihalubilo kaysa magkulong sa kwarto, ito ay malinaw na palatandaan ng buhay na may gana pa. 4. Quality sleep ang himbing ni Tito Jun. Si Tito Jun ay 79 na taon na, pero ang secret niya, ayon sa kanya, ay ang tulog. Alas 8 ng gabi, tulog na ako. Alas 5 ng umaga, gising na. Ganito na ako sa loob ng 30 taon, kwento niya. Ang mga kaibigan niya ay natatawa sa kanyang routine, pero si Tito Jun ay bihira magkasakit, palaging alert at may energy para sa mga gawain sa bahay. Hindi aksidente ito. Ayon sa mga pag-aaral sa Sleep Medicine Reviews Journal, ang mga senior na may quality sleep, hindi laging nagigising sa gabi, tulog ng mahimbing, at gumigising na refreshed, ay may mas mababang risk ng cardiovascular disease, diabetes, at cognitive decline. Habang natutulog, nagre-regenerate ang katawan. Inaayos nito ang mga nasirang cells, nagpo-produce ng growth hormones, at nag-consolidate ng memories. Ang consistent sleep pattern ay nagpapakita na balance pa ang hormones mo, maayos pa ang circadian rhythm, at functioning pa ang brainstem na responsible sa sleep-wake cycle. Kaya kung ikaw ay senior na tulog, ay mahimbing, hindi laging nagigising sa kalagitnaan ng gabi, at gumigising na may sigla sa umaga, ito ay senyales na ang internal systems mo ay gumagana pa ng maayos. 5. Good digestive health. Ang tiyan ni Aling Carmen. Maraming senior ang nahihiya pag-usapan ang digestive health, pero si Aling Carmen ay hindi. Kapag maayos ang diloy ng tiyan mo, maayos ang buong katawan mo, sabi niya sa mga anak niya. Sa edad na 74, regular pa rin ang bowel movement niya. Hindi siya nababloat matapos kumain at hindi siya nahihirapan sa panunaw. Ayon sa mga pag-aaral sa Gut Microbes Journal noong 2023, ang healthy digestive system ay konektado sa buong katawan. Ang gut microbiome, mga good bacteria sa tiyan, ay hindi lang tumutulong sa digestion. May papel rin ito sa immune function, mood regulation, at brain health. Kaya may tawag na second brain ang gut. Kapag regular ang digestion mo, walang madalas na bloating, constipation, o diarrhea, ibig sabihin balance pa ang gut microbiome mo. At kapag healthy ang gut mo, mas protected ka sa infections, mas stable ang mood mo, at mas maayos ang absorption ng nutrients na kailangan ng katawan mo para mag-function. 6. Sharp mental function. Ang talino ni Mang Oscar. Si Mang Oscar ay 80 taong gulang, pero kapag nakakausap mo siya, kala mo nasa 50 anyos pa lang. Nakakabuo siya ng mga logical arguments. Nakakatanda ng mga detalye mula noong kabataan niya at nakakasubaybay pa sa mga current events. Hindi siya nakakalimutan ng mga appointment. Hindi siya naliligaw sa sariling bahay at nagagawa pa niyang mag-solve ng mga problema. Tay, paano po ninyo napapanatili ang galing ninyo sa pag-iisip? Tanong ng apo niya. Simple lang. Hindi ako tumigil mag-isip. Binabasa ko pa rin ang dyaryo, nakikinig ako sa balita, nakikipagdebate ako sa mga kaibigan. Sagot ni Mang Oscar. Ayon sa mga pag-aaral sa Neurology Journal, ang cognitive function ay isa sa pinakamahalagang predictor ng longevity. Hindi kailangan perfect ang memory, pero kung nakakakilala ka pa rin sa mga tao sa paligid, nakakabuo pa ng logical na desisyon at may focus pa rin sa mga conversation, ito ay palatandaan na hindi pa bumababa ang brain function mo. Ang active cognitive engagement ay nagpre-preserve ng neural connections at nagpo-promote ng neuroplasticity.
ang kakayahan ng utak na mag-adapt at gumawa ng bagong connections. Kaya kung malinaw pa ang pag-iisip mo, malaki ang tsansa na maayos pa rin ang iba mong organ systems. 7. Strong immune system. Ang resistensya ni Lola Ising. Si Lola Ising ay 77 taon na, pero hindi mo maalala kung kailan siya huling nagkasakit. Habang ang mga kaedad niya ay madalas inatake ng ubo, sipon o iba pang infection, si Lola Ising ay tila may natural na armor sa kanyang katawan. Lola, bakit kayo bihira magkasakit? Tanong ng kapitbahay niya. Hindi ko rin alam, basta kumakain ako ng tama, tulog ng sapat at hindi ako stress. Simple niyang sagot. Ang hindi niya alam, may siyensyang explanation ito. Ayon sa mga pag-aaral sa Immunity and Aging Journal, ang mga senior na may matatag na immune system ay mas mataas ang survival rate kapag bihira kang magkasakit, mabilis kang gumaling, o hindi ka agad tinatamaan ng mga virus na madaling kumapit sa iba. Palatandaan ito na aktibo pa rin ang immune cells mo. Sa pagtanda, natural na bumababa ang immune function. Tinatawag itong immunosenescence. Pero ang mga taong may healthy lifestyle, balanced nutrition, at mababang stress levels ay mas nakaka-preserve ng immune strength nila. Kaya kung ikaw ay senior na hindi madaling kapitan ng sakit, ito ay napakalaking advantage sa longevity. 8. Stable heart rate at blood pressure. Ang puso ni Tita Melly. Si Tita Melly ay 81 taon na, pero sa bawat check-up niya, namamangha ang doktor sa stable niyang vital signs. Hindi masyadong mataas ang blood pressure, normal ang heart rate, at walang mga warning signs ng cardiac problems. Tita, ano bang ginagawa ninyo para maging stable ang puso ninyo? Tanong ng nurse. Wala naman special. Kumakain ako ng tamang pagkain, hindi ako stress, at naglalakad ako araw-araw, sagot niya. Ayon sa mga cardiologist at pag-aaral sa Circulation Journal, ang cardiovascular health ay isa sa pinaka-importanting biomarker ng longevity. Hindi kailangan na parang teenager ang heart rate mo, pero kung ang pulse mo ay hindi masyadong mabilis, hindi rin sobrang bagal, at ang blood pressure mo ay nasa manageable range kahit may kaunting maintenance, ito ay magandang senyales. Ang steady at kalmadong tibok ng puso ay nagpapakita na ang cardiovascular system mo ay hindi pa overwhelmed ng stress, inflammation, o arterial damage. Kaya kung stable pa ang vital signs mo, malaki ang indication na maayos pa ang overall health mo. 9. Sense of purpose. Ang layunin ni Mang Tony. Si Mang Tony ay 76 na taon na, pero hindi mo makikita na nakaupo lang siya sa bahay. Araw-araw, may ginagawa siya. Nagtitinda ng kakanin sa umaga, nag-aalaga ng mga pusa sa hapon, at tumutulong sa mga kapitbahay na may problema. May purpose siya sa bawat araw. Tay, hindi ba kayo napapagod sa ginagawa ninyo? Tanong ng anak niya. Oo, napapagod. Pero kapag walang ginagawa, doon ako mas napapagod. Parang namamatay na ako ng unti-unti, sagot niya. Ayon sa mga pag-aaral sa Psychological Science Journal, ang sense of purpose ay malakas na predictor ng longevity. Kapag may alam kang dahilan kung bakit ka bumabangon araw-araw, mas bumababa ang risk ng depression, mas lumalaki ang resilience sa stress, at mas tumatagal ang buhay. Ang purpose ay hindi kailangang grandyoso. Maaaring pag-aalaga sa pamilya, pagtuturo sa kabataan, o simpleng paglilingkod sa komunidad. Ang importante, may meaning ang bawat araw mo. Kapag may layunin ka pa, ang katawan mo ay lalaban para mabuhay ka ng mas matagal. 10. Adaptability. Ang flexibility ni Lola Cora. Si Lola Cora ay 83 taon na, pero isa siya sa pinaka-flexible na senior na makikilala mo. Noong nagkaroon ng pandemic, natuto siyang gumamit ng cellphone para makipag-video call sa mga apo. Noong nagbago ang medication niya, hindi siya nag-complain. Noong kailangan siyang lumipat ng bahay, hindi siya nagdrama. Lola, paano ninyo nagagawang hindi magalit kapag may pagbabago? Tanong ng apo niya. Kasi apo, hindi naman natin kontrolado ang mundo. Ang kontrol natin ay kung paano natin tatanggapin ang pagbabago. Kapag tumanggi ka, ikaw lang ang mahihirapan, sagot niya. Ayon sa mga pag-aaral sa Aging and Mental Health Journal, ang adaptability ay isa sa pinakamahalagang traits ng mga long-lived individuals. Ang mga senior na kayang mag-adjust sa bagong routine, bagong medication, bagong environment, o
o bagong circumstances, ay mas mataas ang survival rate. Bakit? Dahil ang flexibility ng isip ay kasing halaga ng flexibility ng katawan. Ang taong marunong mag-adapt ay marunong mabuhay sa kabila ng mga hamon. Ang resilience na ito ay nagpapalakas hindi lang sa katawan kundi sa buong pagkatao. Bonus una, consistent routine, ang disiplina ni Tito Ben. Si Tito Ben ay 78 taon na, pero ang buhay niya ay parang clockwork. Gumigising siya ng alas 5 ng umaga, nag-iihersisyo ng 30 minuto, kumakain ng breakfast ng alas 6, naglalakad sa park ng alas 7, at natutulog ng alas 8 ng gabi. Ganito na siya sa loob ng 20 taon. Ang mga kaibigan niya ay minsan nagiging envious sa disiplin niya. Pero si Tito Ben ay bihira magkasakit at laging may energy. Ayon sa mga pag-aaral sa Journal of Biological Rhythms, ang consistent routine ay nakakatulong sa katawan na manatiling balanced. Ang circadian rhythm, natural body clock, ay mas stable kapag may predictable pattern ang bawat araw. Kapag consistent ang schedule mo, mas regulated ang hormone release, mas tama ang body temperature at mas smooth ang digestion. Walang disruption sa katawan kaya mas efficient ang lahat ng processes. Bonus 2. Hobby at passion. Ang saya ni Aling Linda. Si Aling Linda ay 75 taon na pero ang passion niya sa pagtatanim ay hindi nawala. Araw-araw, nasa garden siya nag-aalaga ng mga halaman, nag-e-experiment ng bagong varieties at nag-share ng mga produce sa mga kapitbahay. May plano siya para sa susunod na planting season. May mga binabantayang seedlings at excited siya sa harvest. Ayon sa mga pag-aaral sa Activities, Adaptation and Aging Journal, ang mga senior na may hobby o passion ay mas mababa ang risk ng depression at cognitive decline. Bakit? Dahil ang utak nila ay laging aktibo, may ginagawa, may iniisip at may inaabangan. Hindi kailangan ng granding hobby. Kahit pag-aalaga ng halaman, pagtahi, pagbabasa, pagluluto o pag-aalaga ng hayop, basta may ginagawa kang minamahal, may purpose ang bawat araw mo. At kapag may passion ka, may dahilan ka para mabuhay ng mas matagal. Bonus 3. Gratitude at forgiveness. Ang kapayapaan ni Mang Dan. Si Mang Dan ay 80 na taon na, pero wala kang maririnig na reklamo sa kanya. Hindi dahil perfect ang buhay niya. Marami siyang pinagdaanan na problema, pagkakasakit at pagkakamali. Pero marunong siyang magpasalamat sa mga natitira at magpatawad sa mga nakasakit sa kanya. Tay, paano kayo naging ganyan ka-peaceful? Tanong ng anak niya. Kasi naiintindihan ko na ang buhay. Hindi perpekto, hindi fair, pero marami pa ring maganda. Kapag galit ka ng matagal, ikaw lang ang naghihirap, sagot niya. Ayon sa mga pag-aaral sa Journal of Happiness Studies, ang gratitude at forgiveness ay may malakas na koneksyon sa longevity. Kapag ang puso mo ay marunong magpasalamat at magpatawad, bumababa ang stress hormones, humihina ang inflammation, at tumatagal ang buhay. Ang emotional baggage ay nakakasama sa physical health. Kaya kung marunong kang mag-let go ng galit, magpasalamat sa mga blessings, at makakita ng maganda sa gitna ng problema, ito ay isang powerful na senyales na mahaba pa ang magiging buhay mo. 10 senyales na mahaba pa ang buhay mo. Optimistic mindset, physical mobility, social engagement, quality sleep, good digestive health, sharp mental function, strong immune system, stable cardiovascular health, sense of purpose, at adaptability. Plus 3 bonus, consistent routine, hobby at passion, at gratitude with forgiveness. Hindi mo kailangan ng lahat para maging long-lived. Kahit ilan lang sa mga ito, malaki na ang indication na may marami ka pang taon na magiging aktibo at masaya. Hindi ito guarantee, pero mga scientific patterns na nakikita sa mga taong tumatagal sa mundong ito. Sa pagtanda, hindi pa tapos ang laban. Isa itong simula ng mas matalinong pamumuhay. Anong senyales ang napansin mo sa sarili mo? Anong aspects ang gusto mong palakasin pa? May natutuhan ka ba? Ibahagi mo sa mga mahal mo sa buhay. May sariling karanasan tungkol sa healthy aging? Ikwento mo sa comments. Sa bawat kwento mo, may taong natututo at nai-inspire. Salamat sa pagsama sa video na ito.
Sana sa bawat araw na lumilipas, mas napapansin mo ang mga sinyalis ng lakas at sigla sa sarili mo.